Mga kababayan, mga katambay, nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, ibalik tanaw po natin ito mga katambay. Itong ating kaperahan, lalong-lalo po sa ginagawa po ng institusyon ng Kamara, yung bicameral conference committee nila. Na dito po nagkakaroon po ng napakalaki pong pagbabago lalo po sa ating kaperahan. Sila po ang nasusunod kung saan po nila dinadala o inilalagay na sinasabi nilang top priority. Top priority mga tambay. Ganito po pala ang ginagawa nila. At ito po ay na-vlog na rin po natin ito. Pero tingnan po natin dahil meron pa pong part 2 mga katambay. At talagang proud na proud po sila. At talaga palang mga kababayan, dito natin matutuklasan kung ang ating mga kasundaluhan at ang ating mga general ay talaga po palang nanahimik mga tambay. Bakit kaya nanahimik mga kababayan? Alamin po natin. Dito po, umpisahan po natin sa speaker at kay Saldi ko isunod po natin. Shall we committed? I'm here with our chair for APO and our APO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell them that whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Thank you. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo na. Tingnan niyo mga tambay, ang kausap niya po ay si AFP Chief of Staff Romeo Broners mga tambay. Nakikita niyo po, top priority po. Top priority ng speaker mga katambay. At syempre sinasama niya na po ang Pangulo. Ito po yung isa pa po. Pakinggan naman po natin ito isa. Sandali lang po mga kabayan. Set up ko lang po. Ibubulgar sa inyo. Aha. Hi. Yeah. How are you? Magandang hapon. Okay naman po sir. Thank you. Thank you sir. Yeah. We have good news. Kinuto ko sa iyo kanina. We just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa iyo when we met last week sa Misibis. Opo sir. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Can I take a video of you, sir? Sure. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th, on the Saturday, sir. Thank you. No problem. Yes, maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care as per instruction by our speakers, instruction by the President. Maganda yan na malaman ikaw sa Solcom, you have to malaman ng mga troops natin. And actually, we'll see you on Friday. Are you coming sa Dadating ka ba sa Friday? Sir. December 13. Yes, sir. Doon ang formal natin. Sir, sa evening na siguro, sir. Evening. Kung dadating si speaker. Speaker kami ulit na dalawa. So, we'll inform you on that. So, hopefully, ma-approve ngayon sa plenary for ratification yung pinirma ng BICAM.
Sa Senate, they will also approve it also this afternoon. Para yung 7.5 na nare-receive ng CAFCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So that's more than double of their salary. Yes, sir. So, at least, okay, na-inform din namin kanina si Chief Browner, but I want to inform you mismo diretso kasi tayo nag-usap ng sa Mississippi and we announce it that na we'll make sure na an additional of 8 billion on the BICAM. Thank God na we're successful tayo na naipasok natin ito sa kasundaluhan. So please inform our soldiers na natuloy and na then the president will approve the budget more or less December 20. So once approve yan, starting next year, meron ng allocation ng ating mga kasundaluhan ng 350 pesos a day na subsistence allowance. Maraming salamat po, sir. Makakarating po, sir. I'll show the video to all our staff and mga sundalo po dito sa Solcom, sir. Yes. Maraming salamat po, sir. Thank you for your service. Kami here to support the AFP, the milkmen in uniform. So, yung mga black propaganda dyan na we are close with the left, hindi totoo yan, gawa-gawa nila yan para lang, alam mo na, yung mga budol-budol dyan. So, anyway, that's it. We're successful and thank God na tuloy to. Yeah. Thank you po, sir. Yan po mga tambay, yung mga black propaganda raw po, ay hindi raw po totoo yun mga tambay, ayon po kay Saldico. Ang kausap niya po rito ay si Lieutenant General Facundo Palafox, Deport mga tambay, na Commander Southern Command, mga tambay. Si Palafox, Deport. Ibang klase po mga tambay, basta daw yung mga budol-budol daw po yon, yung mga naririnig, hindi daw totoo yon. Kaya hindi po totoo na talagang mayroon pong nangyari sa bicameral na 241 billion na mga blanco. Mga kabayan, hindi po totoo yun. Mga lang po yun. Mga budol-budol lang po yun. At hindi rin po totoo na ang ating pong kapirahan ay nagkakaproblema po pagka sila may hawak. Mga kabayan, nakita nyo po kung paano po sila humawak ng ating kapirahan. Bicameral po, doon po nagaganap lahat. Sila lang. Nakita niyo po, 15 billion. Easy lang po sa kanila. At top priority po nila, top priority po ng speaker at ni Saldico, mga tambay. Kaya po pala, kung isipin po natin, tahimik. Tahimik po ang AFP, ang ating mga kasundolahan, ating mga general. Tahimik po. Kahit po ipamigay ang isang dating Pangulo ng walang due process na nakuha sa ating judicial, hindi man lang dinala sa korte, tahasan pong kinidnap ng kapulisan, mga tahimik po. Wala pong nag-react. Hindi mo napansin? Wala pong nag-react na mga kasundaluhan, mga general. Pati ang ating soberenya ay napahiya po sa buong mundo. Dahil ganito po ba? Dahil top priority po ang ating AFP. Hindi po top priority ang problema ng bayan. Yung 3 taon na panunungkulan nila, hindi naging top priority ang problema ng bayan. Top priority po ang pamumulitika. Pagpapabagsak sa mga Duterte, top priority po ng gobyerno ng binagoong Pilipinas. Nakita nyo po, mga kababayan, ganito po katindi pala. Kaya po pala yung sinasabi ng ating Vice President ay totoo. Totoong-totoo. 100% pala na katotohanan at may katotohanan pala. Kontrolado po pala ng 2 tao lang sa Kongreso ang pera ng bayan. Nakita nyo po, sa bicameral pa lang. Bicameral tapos na. Aprobado na. At napirmahan na po ng Pangulo yan, di po ba? Yung 2025 national budget sa GAA. Nakapag-withdraw na nga po sila dyan ayon po kay Attorney Vic. Ano po sabi ni Attorney Vic? Nakapag-withdraw na po ng hindi bababa sa 4 trillion pesos sa national budget po natin ng 2025, mga kababayan.
Gaano po ba kalaki ang budget natin for 2025? 6 trillion mahigit. Mahigit 65% na po ang nai-withdraw daw po nila. Ayon niya kay Atty. Vic. January pa lang. January pa lang. Di ibig sabihin pala, nakahawak na agad ng pera, di umano, ang AFP. January pa lang. Dahil napakalaki na po daw ang nai-withdraw ayon kay Atty. Vic. Pero usapin pa yan, ha? Usapin pa sa Korte Suprema yan. Hindi pa po tapos ang usapin dyan. Meron pa po silang oral agreement, I think, April. Ito pong darating na April po yata sa Baguio. I think, kung hindi po nagkakamali po ang inyong lingkod. Dahil po ina-update naman po tayo ni Atty. Vic. Mga kababayan. Napakarami pong issue ng kaperahan po natin. Pero pagka mga congressman ang tatanungin mo, hindi totoo yun. Hindi totoo lahat. Hindi totoo lahat ang nangyayari na mga issue, lalo sa pera. At budol-budol lang daw po yun. Manambubudol lang. Hindi po ba ang nambubudol sa taong bayan ay ang institusyon ng Senado at Kongreso kasama ang Pangulo? Hindi kaya sila ang nambubudol sa pera natin, mga kababayan? Kaya nakita po natin, mga kababayan, kung ganito po ang magiging patakbo ng 6 na taon nitong mga politiko na ito, kawawa po ang ating bayan, kawawa po ang ating kaperahan. Ang ating kaperahan ay kontrolado po ng mga tinatawag po ng ating mga kababayan na mga buhaya, mga sakim daw, mga ganid sa pera daw, mga kababayan. Itong klase ng mga politiko na ito. Sila-sila lang po ang nagmamando. Kunwari, mayroong public hearing. Kunwari, may public hearing. Ito ang pondo ng mga departamento. Pero babawasan. Kuno babawasan daw nila. Hindi masyado raw malaki. Binabawasan yung iba. Pero idadagdag dun sa may pakinabang yata sila. Top priority. Para manahimik kaya? At sumang-ayon sa lahat ng gusto nila? Kaya ang mga kasundaluhan, nagkakataon lang ba? Nagtatanong lang po si Kamanong, nagkataon lang po ba na hindi man lang ipinaglaban ng mga kasundaluhan ang ating soberenya? Wala man lang nagsalita na bawal na wag nyo munang dalhin na ura-urada ang dating Pangulong Duterte sa The Hague, sa ICC sa Netherlands. Daan nyo muna sa proseso. Daan muna natin sa piskalya, sa korte, bago natin ilipad. Tahimik. Bagay, natuklasan naman po natin, mga katambay. Ano po nangyari? Nagkaroon po ng sabuatan, di po ba? Di ba? Pati kay General Anyo. Di ba? Kay Secretary Teodoro ng National Defense. Di ba? Nandiyan pa yung magkapatid na Rimulya. Isang DILG at isang DOJ. Di ba? Nagkaroon ng kasabuatan kasama po ang Pangulo. Yan po ang kumakalat ngayon. Di po ba? Kasama po ang mga kasundaluhan at kapulisan. Ganyan po pala yun. Dahil ba sa pakinabang? Dahil sa mga pakinabang? Men in uniform pa lang po yun. Yung po yung nasa ground. Yung po yung nasa mababang mga ranggo. 350 allowance a day. Gaano po kalaki yun? Every day. Tinaasan din daw po ang ating mga kapgu. Paano naman po yung natatanggap na mga general? Nagtatanong lang po si Kamanong. Gaano po kalaki naman kaya ang sa mga general? Katulad po ni ni Lieutenant General Facundo Palafox. At paano rin po kaya? Gaano kaya kalaki kay AFP Chief of Staff Romeo Bronner? Gaano naman kaya kalaki yan? Para po manahimik. At okay lang po sa ating mga kasundaluhan at kapulisan na ang ating soberenya ay napasubo. Nagpamigay tayo ng dating Pangulong Duterte. Pinamigay natin ng dating Pangulong Duterte sa mga banyaga na wala silang kaimik-imik. Dahil kaya dito,
Nagtatanong lang po si Kamanong. Dahil kaya rito, sa sinasabi ng tambaluslos at ni Saldico, ayon po yan sa Vice President, tambaluslos. Di po ba? Dahil po dito sa pera, kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong, dahil sa pera, kontrolado ng speaker at Saldico, pinatotohanan po ng Vice President yan. Kontrolado nila ang pera kung saan nila dadalhin at kung sino ang gusto nilang palakihin. Top priority. Kaya mga kababayan ko, gumising po tayo. Lalong-lalo po yung nasa Leyte. Mga nasa Leyte po, nasasakupan po ng speaker. Gugustuhin nyo po bang makabalik pa yan sa Kongreso? Si top priority? Napakahirap po pagka ganyan po ang speaker ng bansa. Sila lang po ang nasusunod sa top priority. Top priority namin kayo. Hindi po ang kagustuhan ng mga Pilipino. Nakita nyo naman po ang solusyon nila. 3 taon, puro pera. AKAP, unprogram, ang pera natin nalalagay sa unprogram. AKAP, mga ayuda, solusyon ng pamahalaan, solusyon ng Kamara at Senado, ayuda, AKAP, unprogram. Anong klaseng solusyon yan? Lahat po ba'y nakikinabang sa solusyon nila? Hindi. Mas malaki po ang pakinabang nila dahil pera yan. Hindi naman tayo bobo, tanga at gago na hindi natin alam na pag nilagay mo, di umano, sa mga ganyang programa, ayuda, marami po dyan nauulingan. Nauulingan ng kamay magmula sa ground pataas. Di ba? Di kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya isip-isip po tayo mga kabayan kung ganito pong klase ang kukontrol at hahawak at magmamanage ng ating pera. Puro po sa pakinabang lang yata nila, protection. Kaya nga po mga Pilipino nagtataka sa mga kasundaluhan at kapulisan. Ang ating bang mga kasundaluhan at kapulisan ay naglilingkod po sa mga politiko? Meron po ba silang pinaglilingkuran o nakaprotektado po ba nila? Ang kanila po bang katapatan ay nasa mga politiko na at wala na sa taong bayan, mga Pilipino na nagpapasweldo sa kanila? Nagtatanong na po si Kamanong. Sa mga lumalabas pong itong video, mag-iisip po tayo. Mukhang ang katapatan po ng ating mga kasundaluhan at ating mga kahineral ay nasa mga politiko na po yata. Nakala mong kanila ang perang pinamimigay. Top priority. Top priority namin kayo. Kala mong pera nila ang kanilang pinamimigay. Mga kababayan, sila, pera nila kasama ang Pangulo. Top priority nila. Samantalang ang problema ng bansa, hindi pa sinusolusyonan, lalong lumalala, bumabagsak pa ang ating ekonomiya yata. Walang trabaho na makuha ang mahigit 100 milyong Pilipino. Limitado lang ang trabaho natin. Kaya nga po tayo walang makuha ang trabaho sa ating bansa. Hirap na hirap tayo dahil sa dami na natin. Saan tayo umaasa? Mag-ibang bansa. OFW. Pati mga OFW ginigipit pa ngayon. Bawal na rin po magpahayag. Ganyan po katindi sila, mga katambay. Nakapagtataka, mga katambay. Noong nangyari, nakapagtataka, napakasakit po na nangyari sa ating bansa. Nagkaroon po tayo ng ganitong klaseng mga politiko, mga katambay. Pagdating po sa paghawak ng pera, mayroon po silang mga top priority. Kaya po pala ang ating mga programa, halos walang budget. Walang mga budget halos ang ating mga pagawain. Dahil ang mga politiko ngayon sa ating bansa ay may top priority. Top priority po nila ang men in uniform. Mga kababayan, diyan po sila yata nakatutok. At lahat po ng lumalabas na issue ay puro daw po fake news. Fake news na nambubudol pa. Sila po ang hindi nambubudol sa mga Pilipino. Ito po, katulad po ni Saldico, ng Bicol po ito. Party list po ng Bicol yata ito. At ang isang speaker na hindi marunong mambudol,
mga kababayan. Kaya mga kababayan, gising na po tayo. Huwag na po natin pabalikin ang mga taong ito. At lalong-lalo po ang 19th Congress, lalong-lalo po ang mga pumirma po nung sa impeachment na ginawa nila sa Kongreso. Huwag nyo na pong pabalikin yan. Kilala nyo po yan. Mga top priority po yan. Ang top priority po nila, di umano ay ang ating kaperahan. Ganyan po sila katindi pagdating sa top priority ng pera natin. Top priority namin kayo. Hindi top priority ang problema ng bansa. 3 taon na, dinala tayo sa napakamahal na pangako. Puro pangako. At ipinamumuka sa atin ng kanilang, Kadiwa. Kadiwa. Limitado lang ang mabibili mo. Ibang klase. Mga kababayan. Ayan, kung magugustuhan nyo ang klase na ganitong panunungkulan, ayan. Yan ang dadanasin natin na 6 na taon. Diyan sa mga tao na yan. Na puro top priority, pera natin. Hindi ang mga programa na makakatulong sa ating ekonomiya. Ibang klase po itong mga ito. Pag nakahawak po pala ng kapangyarihan itong mga ito, pang sariling interest lang pala. Yata ang top priority nila na para hindi na po sila mawala sa kapangyarihan yata. Mga kababayan. Isip-isip po tayo. Isip-isip tayo. Mga kababayan. At tingnan po natin yung nakaraang administrasyon. Yung nakaraang administrasyon, ano po pa ang nagawa sa bayan ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte? Ganito po ba? Sila po ay magta-3 taon na. Ano po ang dinanas natin sa panunungkulan nila? Sige nga. Ano po ang ibinigay sa atin ng binagoong Pilipinas ng 3 taon na? Ikumpara mo sa ginawang trabaho ng 3 taon at 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Sige nga. Napakalalaking proyekto. Napakaraming mga natapos. Eto, ano po tinapos? Puro pera natin ang natapos. Puro priority. Top priority. Natapos ang pera natin. Wala tayong nakitang malalaking proyekto nila. Ang mga natatapos pa, mga proyekto pa na naiwan ni dating Pangulong Duterte. At yung ating subway, manganganib pa na hindi matapos sa termino nila. Manganganib pa, mga kabayan. Dahil iniipit din po yata ang mga pondo ng mga pagawain natin. Ganun po katindi. At ang top priority lang po nila ay puro pera yata. Puro pera natin ang top priority. Hindi po ang mga malalaking proyekto. Unbelievable. Kaya po, 100, 1,000, 1,000,000%, 1,000,000% correct. Tama ang Vice President sa kanyang mga pinasabog. 2 tao lang ang may kontrol nung panahon na siya ay Deputy Secretary. 2 tao lang ang may kontrol ng pera ng Pilipinas. Mga kababayan, sila top priority. Mga top priority, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po. Shoutout po muna sa mga nagbibigay po ng biyaya. At syempre po sa ating mga kababayan, shoutout po. Shoutout po sa mga biyaya. Maraming salamat po. Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, at Jake Yahut 4531 Jasmine Channel, Dan Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks 10737 Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am Elby Sermani ng North Miami, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes 8529 ng California, USA, Danilo Basan Junior ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nesrin 85, Kingdom of Saudi Arabia, Richardson Macelones, Dennis Velasco 8467, Ani PH Vlog ng official 1770,
Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque 2648 ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara 9548 ng Los Angeles, California, Analisa Besorio, Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos 411, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos, Kuwait, si Ruth. Salamat po mga kababayan sa inyo po at ingatan nawa po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng bansa at sa kasulok-sulukan ng mundo. Shoutout po sa ating mga kababayan, sa ating mga OFW. Mabuhay po kayo, ang ating po mga bayani. Mabuhay po kayo at ingatan nawa po. At maraming salamat din po sa mga tumatangkilik po sa inyong lingkod sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At huwag po natin kalimutan na lagi po natin isama sa panalangin na maingatan po, lalo-lalo po ang kalusugan po ng ating dating Pangulong Duterte na manatili pong malakas siya at matatag at makabalik pong muli sa ating bansa. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.